Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin nataranta na. Mga asungot ni BBM dumipensa na. BBM at Romualdez walang mukhang maiharap. Ayan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video, eto pasadahan po muna natin yung mga asungot ni President Bongbong Marcos Jr. Kanya-kanya na po ng pagdepensa doon po sa naging video pag-amin ni Representative Saldico. At ito nga, PCO Yusek Claire Castro. Sabi niya po rito mga kababayan na lahat ng sinabi ni Saldico ay pawang imbento, walang basihan, walang ebidensya, umuwi muna siya sa Pilipinas. Nako po. Mukhang hirap na Mukhang hirap na si Yusek Claire Castro. Maring itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro ang mga paratang, hindi ito paratang may ebidensya po si Saldico. Okay? Hindi po ito paratang. Okay? Ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico at iginiit na wala itong anumang batayan. Nako po. Huwag mong gawing tanga, no? Ang taong bayan, kung ikaw tanga ka, wag mong gawing tanga ang taong bayan Claire Castro, no? Sabi niya pa po nagluluto lamang ng sariling bersyon ng kwento si Siko upang umiwas sa mga kasong maaaring isampa laban sa kanya. Ayan. Lahat ng sinabi ni Saldico ay pawang imbento, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Ayan. Halatang dismayado sa inilabas na akusasyon ni dating mambabatas na si Saldico. Dismayado talaga yan mga kababayan. Kasi hindi po pabor sa kanila yung sinasabi ni Saldico. No? We all know, no? Si Saldico po ang itinuturing ninyong mastermind. Ngayon, umamin na po si Saldico that he is not the only one, no? Number 1 ang presidente, pinangalanan at saka si Romualdez. Yan po ang pagdepensa ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Okay? Ito pa, isa pang asungot. Sabi naman po dito ni Lacson, Lacson, yung investigasyon mo, wala nang kwenta yan. O yung ICI, yung investigasyon ninyo, wala nang kwenta yan. Nagsalita na po si Saldico. Biruin mo, gumastos pa po ang ating bayan, no, ang bansa natin ng sa ICI lang 41 million po yung ibinigay na budget just to pinpoint, no, yung mastermind. Mga useless naman kayo useless po ang ICI at si Lacson sa Blue Ribbon, di ba? Eto na. Nagsalita na po. Si Saldico. Sabi po dito ni Lacson, wala narration, kwento, hindi naman siya under oath, no? You know what mga kababayan, hindi naman po kailangan di ba? Palagi kang manunumpa sa lahat ng sasabihin mo. Yung iba nga diyan di ba? Diyan sa Senate, puro lang sumpa ng sumpa, sinungaling naman. Ngayon, masasabi ba nating hindi nagsasabi si Saldico? Well, hindi natin alam kung nagsasabi siya ng totoo, pero ang totoo, mga kababayan, wala po siya sa bansa natin at nagtatago po siya sa ibang bansa at sinasabi niya ay may threat sa buhay niya, di ba? Pagpatuloy po natin yung sinasabi ni Lacson, I am not saying it's unbelievable, pero at face value,
Mayroon tayong sinasabi na yung sabihin natin common sense. Only because alam ko yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. No? So kung ganon na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Ayan mga kaubayan. Ako na magsasabi. This is only my opinion, no? Baka sakaling parehas po tayo ng opinion. Siyempre, no? Para hindi po halata yung mga insertion ninyo ng presidente, di ba? Oo nga siya ang may control pero nakakahiya naman kung doon mismo siya sa original na galing mismo sa kanila. Kaya nga insertion eh. Paano ka makakapag-insert kung ikaw mismo ang gumawa? I mean, you are the original na gumawa. Pag sinabi nating insert, mga kaubayan, it is after the original. Yung original, yung NEP eh. Di ba? Siyempre mag-i-insert ka dito na sa BICAM. Di ba? Huwag mong gawing nilalansing mo yung taong bayan, Lacson, no? Nilalansing mo eh. Siyempre, yun yung original eh. You cannot insert sa original. Kasi original pa yan eh. NEP eh. No? Doon ka po mag-i-insert ngayon sa mga rinitoke na dito na sa BICAM. No? Kaya nga mga kaubayan, no? Lacson, wag mong gawing bobo ang taong bayan. No? Napahiya lang siguro. Sabi nga dito sa post ni mamaya pakita natin ni Sir Greco Belica, di ba? Lahat ng pinaghirapan ni Lacson. May pa-resign pa para gumawa ng script. Ngayon, lahat ng pagod ni Lacson, lahat ng mga drama nila, wala. Todas lahat ng investigasyon dito po sa pag-amin ni Saldico. Di nakatipid pa tayo, di ba? Hoy, itong ICI, pwede na kayong mag-resign. Pwede na kayong buwagin ICI. Wala kayong kwenta. Walang kwenta ang ICI. Nako po. Alright, eto pa mga kabayan. Sabi pa po dito ni Dr. Richard Mata, hindi pala si Belica. Sabi po dito, Lacson natakpan ang script niya ngayong araw. Hapon po yan, no? Dahil sa paglantad ni Saldico, matagal pa naman niya itong ginawa. Oo nga eh, kaya tingnan mo naman yung litanya niya, napakahaba. Because nag-effort sila eh. No? Nag-effort po sila, lahat ng script nila, nakasalang na. Nasalang na lahat ng script. Tapos bigla na lang lumabas si Saldico, umamin. Okay, sinasabi pa ng iba na AI lang daw, no? Well, prove it, no? Kung AI talaga itong nung nagsalita na Saldico, but I think it's not, no? It's authentic, mga kaubayan. Pumayat nga si Saldico dito, mga kaubayan. Sobrang stress siguro. Diba? Maliban dyan, sabi po nila, wala raw ebidensya. Sabi po kanina ni Castro, walang ebidensya, imbento at basihan. Pero eto po. Saldico sa kanyang Facebook account, naglabas po ng 16 or maraming ebidensya, resibo na magpapatunay na eto po, sabi niya dito, narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni PBBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuang halaga na 100 billion pesos. Nako. Ano na kayo ngayon? Eto na, may mga resibo, mga kababayan. Sabi nyo kanina, how-chow lang si Saldico. Eto, may mga resibo. Kayo nga dyan sa kay Lacson, di ba? Sa Blue Ribbon Committee, puro salita lang ang pinapakita ninyo. Wala kayong pinapakitang mga dokumento. Samantalang si Saldico, eto na.
tayo'y natutuwa mga kabayan sapagkat lumabas na po ang katotohanan. But 'wag po nating kalimutan na kasama po si Saldico dito, hmm, kasama po siya, ah, sa mga nangyayaring ito. What I'm trying to point out, 'no, baka kasi natutuwa tayo kay Saldico ngayon, 'di ba? Sana'y, maging gano'n pa rin yung ano natin, yung, damdamin natin, 'di ba? Galit pa rin tayo kay Saldico, 'no? At, ngayon nga lang naibsan ng konti mga kabayan sapagkat umamin na po siya, 'no? But he is one of them mga kabayan, 'wag po nating kalimutan, okey? Pero ang mas maganda nga lang nito kasi tumistigo siya against doon sa mga mastermind, okey? At last po natin pag-uusapan mga kababayan, isa pang asungot ni, President Bongbong Marcos Jr. Ayan 'no, maging si, DBM Secretary 'no, na si Amina Pagandaman nagsalita na rin, okey? Pero eto, si, Senator Win Gatchalian sabi niya dito maraming nagsasabi na AI o artificial intelligence, daw yung video. Aray ko po. Ah, puro kayo yung ano, yung, pagpupulburo ni PBBM AI din. Eto AI din si ano, si, Saldico. Wala na kayong ibang alam na i-ano sa taong bayan, irason 'no? Natataranta na siguro kayo ngayong lahat, 'di ba? Maybe because nakinabang din kayo sa mga proyektong ito, 'di ba? Naku, pinag-iingat ni Senator Win Gatchalian ang taong bayan sa lumabas na video ni Saldico. Anya marami umanong nagsasabi na AI o artificial intelligence lamang ang video. Gayunpaman, binalaan ni Gatchalian ang publiko na kailangan munang siyasatin kung totoo ang lahat ng nilalaman ng mga salita na ibinunyag ni Saldico. Talaga ba? Hmm. O sige, sabihin na po nating AI yun, no? Pero ano po ang ibig sabihin ng inilabas ni Saldico ng mga resibo? Itong mga sinasabi niyang inutos ni BBM na i-insert sa 2025 budget, di ba? So nagko-coordinate po, di ba, yung video tapos yung post ni Saldico. So we cannot say na it is pure AI mga kababayan. O eto AI din po ba ang nag-ano nito? Nag-post? Ha? Matapos maglabas ng video, naglabas ng resibo. So meaning mga kababayan, AI cannot do that, mga karibin natin. 'Di ba? Itong mag-post ng ganito. Sabihin niyo ay na-hack po yung ano, na-hack yung account ni Saldico. Aray ko po. Puro na lang kayo palusot, 'di ba? Puro na lang kayo palusot. Nako. Kaya ito mga kabayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Breaking news! Saldico nagsalita na. Grabe! At nilabas ni Saldico ang listahan ng proyekto na iniutos sa kanya kay BBM. Yan ang sabi niya. Bilyon-bilyon na proyekto. At sabi pa niya, may nabanggit pa itong si Saldico na nagdi-deliver sa bahay ni BBM ng pera at dito kay Martin Romualdez. Mismo sa kanyang page, naglabas ng video itong si Saldico na sinabi niya, na sinabihan raw, di umano siya, na huwag ka munang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala dito. Ngunit, subalit na-realize ni Saldico na ginamit lang siya. At ngayon, para sa akin, tama itong ginawa ni Saldico na kumampi siya dito sa tama kasi siya yung madidihado eh. Siya yung dinidiin na ngayon ng taong bayan. Pero, the persons behind, the people behind sa kasalanan ni Saldico ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez raw. Di umano. Yan ang sabi ni Saldico. At malaki ang chance na papaniwalaan siya ng taong bayan. Grabe, inuutusan pala siya ng presidente. Lahat ng korupsyon ng ito ay galing pala sa presidente natin. Yan ang claim ni Saldico, hindi tayo ha. Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong mga proyekto na iniutos ni Bongbong Marcos kay Saldico at mismo pakinggan natin itong si Saldico sa kanyang mga sinasabi na bumaliktad na itong si Saldico. Hindi na siguro kaya niya sa kanyang mga konsensya kaya
binuhos na niya ang galit niya na itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay mapanagot na. Okay? ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Oh? Do I get it right? Ang narinig ko, nag-deliver sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez? Ang tanong, Zaldi ko, ano ang i-deliver mo? Ikaw ba ang nag-deliver? Yan ang malaking tanong. Pera ba? So yung sinasabi po ni Saldico na nag-deliver po, mga kabayan, parang nagko-coordinate or justify doon po sa claims ni or sa statement ni Sergeant Orly Gutesa, di ba? Na nagdi-deliver. Dito nga lang, it is not specified, di ba? Hindi po talaga specified yung mga kung ilang maleta, kung ilang millions, no? Pero, nagdi-deliver. In which, Sergeant Orly Gutesa said na nagdi-deliver po sila. Sino po ba si Sergeant Orly Gutesa? Siya po ang security ni Saldico, mga kababayan. So ngayon, anong ibig sabihin nito? Mukhang nadali na naman si Lacson dito, di ba? Kasi si Lacson is pilit niyang inaano si Gutesa, di ba? Yung credibility ni Gutesa. Ngayon, mga kababayan, bas paniniwalaan ko personal, this is my personal opinion and I believe Gutesa is telling the truth because of what Saldico said right now na sinasabi niyang nagdi-deliver, di ba? Kaya eto sila, gagawa na naman sila ng kwento kung ano-ano. Maybe they will divert the issue to something big, no? Baka nga sabi, hulihin na si Bato at si Bongo, di ba? Just to cover up. Nako po. Ang dinideliver nyo? Grabing corruption yan kung totoo man yan. Ito pa, panoorin natin. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Grabe, sagutin mo ito, Bongbong Marcos. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sana hindi raw siya mapatay. Kasi sinabi ako, tama tayo sa mga analysis dati, yung mga dating vlogs ko, sinabi ko, baka itong si Saldico ay may instruction galing sa administrasyon o kay Martin Romualdez. No, analysis lang natin yan, sariling opinion ko. Yan, dati, no? Pero ngayon, nagkatotoo na dito sa mga sinasabi ni Saldico na may instruction pala galing sa presidente na huwag ka munang umuwi dito sa Pilipinas. Ha? Kasi kung uuwi ka dito sa Pilipinas, gugurgurin siguro siya. Galing yan kay Saldico, ha? Ito pa. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero Ginawa ko lang ang utos sa akin. So meaning to say, inuutusan siya. Nagpagamit ka, Saldico. Yan ang totoo. Nung nandun ka pa sa House of Representatives, hindi namin alam na ginamit lang pala ni Bongbong Marcos ikaw o ni Martin Romualdez. Grabe naman yan. This is a disaster sa bansang Pilipinas. ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. But he will shoot me if I will talk. Tingnan mo yan. Ito tama po yung ginawa ni Saldico na umamin po siya bago siya maggurgur mga Kasi biruin mo this administration is using all resources not only sa kay Saldico. Nakita naman po natin kung paano sila gumalaw, paano sila umaksyon, no? Dito po, sa kay former President Duterte, di ba? Kinaya-kaya lang nila si former President. And maybe, ganun din po. Naiisip ni Saldico na kaya nga yung former President, ako pa kaya. Diba? Ang tanong ngayon, mga kababayan, ngayong narinig na po ng mga armed forces ng ating PNP, AFP at iba pang mga authorities, no, that supposed to be protecting the Filipino citizens, no. Saan kayo ngayon papanig? Kasi mamaya, no, magrarally na po against corruption, no. Kanino kayo papanig? Susundin nyo pa ba yung kurakot, yung mastermind na nandyan sa Malacanang, or papanig na kayo sa taong bayan? No. I know, I understand, no, mahirap din yung sitwasyon nila kasi
they are authorities. Kailangan nilang sundin yung mga order sa kanila. But you are a Filipino citizen, no? Nagbabayad din po kayo ng tax, mga kababayan. Itong ating mga mga authorities, no? Like Armed Forces of the Philippines, mga military, di ba? So, nagbabayad din po kayo ng tax. So, nasa inyong mga kamay ang pagbabago ng ating bayan, mga kababayan. You know, I'm not trying to say na magganon ang gawin nyo, but sana suportahan lang natin yung mga magrarally, no? Kasi malayo din naman tayo, hindi tayo makapunta dyan. Let's support, no? Yung mga magrarally, nako. Saka na sana maging, I think, hindi po ito magiging mapayapa. Kasi ngayon, nung dati nga, hindi pa natin alam kung sino talagang mastermind eh. Ganun na ang naging aksyon ng taong bayan. Ngayon pa kaya na alam na po natin ang mastermind. I think this would not be a peaceful rally, mga kababayan. Ha? So, abangan lang po natin pero sana maging peaceful para at least walang masaktan. Alright? Okay mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po.